para naman updated ka sa mga kaganapan. At eto na nga mga kababayan, rally ng Iglesia ni Cristo. Hindi matutuloy sa Liwasang Bonifacio. Aba, bakit naman hindi matutuloy? Aalamin natin yan dito sa video na ito mga kababayan. Pero bago tayo magsimula ay kukumustahin ko muna ang mga kababayan natin sa Luzon, Visayas, Mindanao at sa mga kababayan natin sa iba't ibang panig ng mundo. Magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta kayo? And of course, nagbabalik Master Judea. Sa mga hindi pa nakakapag-like, share, and subscribe, gawin na po natin yan ngayon. Huwag na magpatumpik-tumpik pa. So, diretso na po tayo. Wala nang paligoy-ligoy pa, mga kababayan. Bakit nga ba hindi matutuloy ang rally ng Iglesia ni Cristo diyan sa Liwasang Bonifacio? Aba, pakinggan natin ang balitang ito. Maraming kababayan tayo ngayon ng excited, Kong, ano? Dahil sa? Dahil sa isa kong malaking pagtitipon ang inihanda at magkakaroon na po ng katuparan. At gaya nga po na nabanggit namin kayo na magkakaroon tayo ng update dito. Kasi kahapon po sa ating palatuntunan, nasabi natin, liwasan. Pero pagkatapos ng palatuntunan kasi may update na sa halip na sa Liwasan Bonifacio po, ay maililipat na ho tayo doon sa Quirino Grandstand. Yun palang... Ayun! Kaya naman pala hindi matutuloy dyan sa Liwasang Bonifacio dahil ito ay gagawin dyan sa Quirino Grandstand, mga kababayan. So napakagandang development nito dahil ang rinig-rinig natin ay nasa 500K daw di umano ang inaasahang dadalo dito. Ito ay mga miyembro pa lang ng Iglesia ni Cristo. So at bali-balita din natin na may mga pupunta dito na hindi kaanib ng Iglesia ni Cristo. At tayo nga nagbabalak din tayo na pumunta dyan dahil naimbitahan tayo ng mga kakilala natin ng mga Iglesia ni Cristo. At syempre, marami tayong kamag-anak na miyembro ng Iglesia ni Cristo. Kaya naman kahit pa paano, nalalaman natin itong mga hakbangin at mga plano ng Iglesia ni Cristo. Of course, mga kababayan, ayan, tuloy na tuloy pa rin po yan January 13, Monday. Pero, imbes na sa Liwasang Bonifacio, diyan po yan gaganapin sa Quirino Grandstand. Pero ituloy po natin ang balitang ito. Baka mayroon pang ibang mga announcement na kailangan nating malaman. So, let's go. Grupo na nauna pong nagpa-reserve ng Quirino Grandstand ay nagbigay po ng pagkakataon para bigyang daan ang National Rally for Peace sa A13. Kaya inulit natin, nagpapasalamat naman tayo sapagkat tayo po ay pinagbigyan at willing naman sila na ilipat na lamang ng A14 yun pong kanilang event. So, yun pong update inuulit natin. Yun pong National Rally for Peace sa halip na gagawin po sa Liwasang Bonifacio doon ang pinakasentro. Ang latest po, gaya sa ibang mga naunang nagkaroon na ng pagtitipon, at maging sa mga pagsambang, alam ko ay naipahayag na rin po ito, ay ililipat na po doon sa mas malaking venue, ang Quirino Grandstand. Kaya tayo po naman ay nagpapasalamat para doon ay makapagsagawa ng mas maganda at mas malaking venue ng atin pong National Rally for Peace. Bukod pa dyan yung iba't ibang mga venues dyan, sa iba't ibang mga rehiyon. Ayun, nanatili yun. Walang pagbabago doon. Yes. Doon sa mga naunang pahayag natin. Kasi kung hindi ako nagkakamali, Davao, Iloilo, Ormoc, Legazpi, Palawan, meron nata mga ganon. Siguro yung mga nakikinig sa atin, alam na rin po yan. So yun po ang latest, Kong, na gusto natin iparating sa ating mga kababayan po. Yun. Yung mas maganda lugar Opo, mas malaki. Kasi yung Liwasang Bonifacio, palagay ko, konti ang espasyo nun. Baka hindi magkasa yung mga 30 truck lang. Puno na yun Yun na nga po. Kaya nga akala nung iba, kaya daw pumupunta tayo doon sa Quirino, sa Liwasang Bonifacio. Yung mga pumupunta na naman ko, ibang mga namimintas. Kaya pala kayo diyan pumunta kasi kakaunti lang kayo. Kaya kahit kaunti kayo, magmumukha kayo marami,
dyan sa Liwasang Bonifacio. Nako, sino-sino na naman kaya yung mga pumupuna na yan, ano? Sino pa, kundi yung tatamaan, yung mga supporter ng tatamaan dito sa rally na ito. Pero, ito nga, tulad ng sinasabi nila, hindi ko maintindihan kung bakit meron pa rin pumupuna, meron pa rin bumabatikos na itong rally na gagawin ng Iglesia na Cristo, this is a peace rally, 'di ba? Hindi ko maintindihan talaga sa mga Pilipino eh. Ayaw ata ng itong mga bumabatikos na to, ayaw ata ng mapayapang Pilipinas. Gusto nila magkagulo, gusto nila magulo lang, no? Kaya naman ginagawa ang rally na ito para sa kapayapaan, para kung mayroong mga sigasigalot siguro sa gobyerno, yun ang purpose ng rally na ito, no? Pero hindi ko maintindihan kung bakit may mga tao pa rin na kumukontra sa bagay, no? Hindi natin sabi nga nila, you cannot please everybody. Everybody. Oo, everybody. Tuloy. Hindi po nila alam na ang talagang hiniling natin ay gawin po sa Quirino Grandstand. May nauna lang. Pero ang latest nga po, nagbigay naman yung nauna at pinagbigyan tayo ng pagkakataon na doon na po isagawa ang ating National Rally for Peace, Kong. Kung naman kasi pinagpapapansin mo yung mga pumupuna na yan. Minsan kasi kung Yan naman yung mga yan, kahit anong gawin mo, pupunahin ka. Bagay, opo. Yan. Yan yung mga, yan yung mga tao na walang magawa sa buhay. Yung mga tao na hindi mahal na kanilang mga magulang. Di ba? So, walang mapaglibangan, hindi makausap yung mga kung sinong pamilya nila. Yung mga malulungkot ang buhay ng mga yan. Kaya, walang ibang magawa, kundi mamuna. Kahit na itong gagawin, ay para naman sa ikabubuti ng ating bansa. So, ito pala, no, gagawin ng rally na ito para sa kapayapaan. Di ba? At, syempre, nauna nang sinabi ng Iglesia ni Cristo na itong rally na ito ay pagtutol din sa planong impeachment laban kay VP Sara Duterte. Ay kaya naman pala. Kaya naman pala may mga pumupuna dahil of course, mga kababayan, marami po ang insecure at meron din mga ilan-ilan dyan na talagang ayaw kay VP Sara Duterte. Pero tandaan po natin na nauna nang sinabi ng Iglesia ni Cristo na tututol sila dito sa pag-impeach kay VP Sara Duterte. Okay? Ako, nasisiguro ako na may mga maglalagay na naman ng kulay dito sa rally na ito, no? May mga Pilipinong loko-loko na gumagawa talaga ng katarantaduhan. Katulad na lang din noong rally diyang KOJC diyan sa Liwasang Bonifacio. Abay, may nagtatanim ng interview, no? Sana hindi ito mangyari at hindi ito makalusot diyan dito sa gagawing rally na ito ng Iglesia ni Cristo. Pero ako nakakasiguro ako na pinagplanuhan na ito ng maayos ng Iglesia ni Cristo dahil malamang sa alamang napanood nila yung mga katarantaduhan na ginagawa ng iilan doon sa mga rally ng ginagawa ng Maisog, ginagawa ng KOJC. So, ibig sabihin, napaghandaan na nila or nakapag-prepare na sila kung sakasakali man na merong manggugulo dito sa rally na ito. No? Sana naman sa mga dadalo na hindi kaanib ng Iglesia ni Cristo, sundin po natin kung ano man ang alituntunin o ano mang patakaran ang ilalatag ng Iglesia ni Cristo. Dapat po dito ay manaig ang kanilang boses dahil ito po ay kanilang inisyatibo. Wala naman pong sinabi na bawal pumunta ang hindi kaanib ng Iglesia ni Cristo, pero ganun pa man, panatiliin po natin yung respeto. At nasisiguro ko na marami ang pupunta na hindi kaanib o hindi miyembro ng Iglesia ni Cristo dahil marami tayong naririnig-rinig at na mga kongregasyon na makikiisa, yung mga grupo-grupo na makikiisa, pero sana panatiliin po natin yung respeto para sa ikagaganda ng bansa natin na ito. Ito po ay tinatawag nilang peace rally at yun nga, sabi ko kanina, wala po sanang manggulo na mga loko-loko diyan sa gagawin nilang rally. At ito ang pinaka-importante, huwag sanang mahahaluan ng pansariling interes, lalo na doon sa mga dadalo ng mga tatakbong politiko. Kasi sigurado, maraming tao po dyan at
sigurado, ako nakakasiguro din ako na mayroon diyan na mga politikong pupunta na hindi naman kaanib ng Iglesia ni Cristo. Ako, wala akong problema doon sa mga politiko na kaanib ng Iglesia ni Cristo dahil ito po ay kanilang inisyatibo. Kung pumunta man dyan si Congressman Dante Marcoleta, natural lang naman kasi siya ay miyembro ng Iglesia ni Cristo. Pero doon sa ibang politiko na hindi naman miyembro ng Iglesia ni Cristo at epal lang dyan para makahikayat ng boto, wag naman po sana, no? Kung pupunta kayo diyan, pumunta kayo ng bilang pakikisa sa kapayapaan, wag nang gagamitin siguro sa sa politika. Kasi kapag hinahaluan natin ng kulay ang isang bagay, lalo-lalo na sa politika, pag hinahaluan ng kulay, doon po nagsisimula yung kaguluhan, 'di ba? Katulad ng nangyayari sa ating bansa ngayon, ha? Hinaaluan ng kulay ang gobyerno, hinaaluan ng politika, imbis na sana nagtatrabaho ng matitino ang mga naihalal sa pwesto sa gobyerno, pero ang nangyayari, hinahaluan ng politika, kaya walang nangyayari sa ating bansa. Walang nagagawang matinong trabaho dahil nakafocus sila doon sa pagpapabagsak or pagbabatikos doon sa kanilang nakikita na magiging kalaban nila sa pampanguluhang eleksyon. 'Di ba? Dapat ito dapat kapag usaping pangkapayapaan, hindi hinahaluan ng kulay. Dapat magkakakampi tayong lahat pag ito ay kapakanan ng ating bayan. Kapag kapakanan ng ating bayan ang pinag-uusapan, dapat tayo nagkakampi-kampihan. Walang kulay. Dahil iisa lang naman ang bansa natin eh. Kung tayo ay magwawatak-watak pagdating sa usaping kapayapaan ng ating bansa, wala pong mangyayari. Kaya, nga sabi ko doon sa mga dadalo, sana naman, maging makatao tayo, ibigay natin ang respeto sa Iglesia ni Cristo dahil sila po ang nagplano nito, sila po ang utak nitong rally na ito, at yun, oo, although ito ay pagtutol, ang rally na ito ay pagtutol din doon sa mga plano nilang impeachment kay BP Sara Duterte, pero ito ay non-political na rally. Alam ko, no? Kasi yun ang sabi sa akin ng pinsan ko, non-political. Napapansin nila siguro na medyo hindi maganda ang takbo ng ating bansa ngayon, medyo magulo, kaya ito, sinasagawa ang peace rally na ito. At doon sa mga pupunta, sana, no, ah, walang manggugulo. Kasi ito, maraming tao eh. Maraming tao po dito. Baka ang mangyari dito, may makipag-blend dyan sa dami ng tao, tapos gumawa ng kalokohan. Huwag naman sana. At, pero, alam naman natin, nabalitaan natin na maraming pulis ang i-deploy dito. So, sa tingin ko naman ay ito ay magaganap na mapayapa. At lalong-lalo na inilipat yung venue sa Quirino Grandstand, medyo safe doon, no? Medyo safe doon at mas malawak, no? At para naman doon sa mga pupunta na magdadala ng mga sasakyan, ako po, oo, mahihirapan kayong mag-park doon kasi nung mga nagdaang rally, nung eleksyon, nung kami ay nagdadala ng sasakyan, kami po ay nahihirapan na maghanap ng parking dahil nagkakaubusan po talaga. At pwede naman siguro, my suggestion is, nako po, kung sa MOA kasi magpapark kayo sa MOA, napakarami ding nagpapark sa MOA. Kahit regular na araw, pumunta ka sa MOA, punong-puno lagi ang kanilang parking. Siguro, mag-commute na lang kayo or mag LRT, yan, oo, mag-LRT kasi may malapit namang LRT station pupunta doon sa Quirino Grandstand. Mas mga ganda siguro kung gano'n lang gagawin. Kasi kami na Banateros, meron kaming lakad ng araw na yan. Siguro sa umaga, hindi pa namin alam yung schedule doon sa lakad namin kung umaga o hapon. Pero kami
Ako, personally, gusto ko pumunta talaga dyan. Pero pagka nagkataon, pupunta po talaga kami. Pupunta, especially ako, na marami akong kamag-anak na Iglesia ni Cristo at inimbitahan ako at magkikita-kita kami dyan sa rally na yan. Sana mabigyan tayo ng oras para makapunta dyan. No? Yan po ay Lunes, pero po kaming programa dyan. Pero nagagawa naman ng paraan yan, no? Baka pipilitin natin na makapunta tayo. Ano? So, ayan, mga kababayan, yan po ang update yan sa gagawing rally ng Iglesia ni Cristo para sa kapayapaan ng sambayan ng Pilipino. Okay? At ito po ay magandang hakbang para ipakita sa gobyerno na hindi na natutuwa ang mga Pilipino, no? Hindi natutuwa ang Pilipino sa nangyayari sa ating bayan. Pero once again, uulitin ko, huwag sanang mahaluan ng kulay, lalo't lalo na at nalalapit na ang eleksyon. Nako po, baka mamaya meron diyan mga politiko na ipal-ipal, tapos may mga karatula pa katulad ng mga pamimigay ng bigas, pamimigay ng mga dilata, ng mga litrato nila, wag naman sana. Dahil ito ay ginawa or plano or inisyatibo ng Iglesia ni Cristo. So hayaan po sana natin na sila ang magmando kung ano ang mangyayari dito sa malawakang rally na gagawin ng Iglesia ni Cristo. Alright? So once again, this is Master today saying thank you. God bless you all. And to God be the glory. Magandang araw po sa inyo lahat.